Pwede na po umupo. Ang ating pag-uusapan ay the bronze serpent. Sa Tagalog po yan ay tansong ahas. Ang ating pong simula na agad ay the story of the bronze serpent. Ano ba yung kasaysayan meron diyan? Doon po sa lumang tipan, mga batid, sa aklat po ng Bible, sa Numbers na kung tawagan, sapagkat ang Diyos ay nag-ahon ng mga Israelites sa pagkaalipin ng Ehipto, kaya meron 10 commandments, no, napapanood tayo. At sila iniahon at sagyang binibilang ng Diyos kung ilan ang individual na Israel. Marami ho sila. Ngayon, ang punto natin, kaya may aklat na Numbers. Kasi lang ang problema po, mga kapatid, itong mga Israelita, matapos silang iligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin ng Ehipto sa loob ng 430 years. Ilan taon ang Pilipinas sa ilalim ng Hapon? Oh, galing, praise the Lord. Ilan? 333 sa ilalim ng Hapon. Ang Pilipinas sa ilalim ng Kastila, ilang taon? Oh. Pero ang Israelites na alipin sa loob ng 430 ng Egypt. At dahil ito may pangako ang Diyos sa Israel, kay Abraham, gagawin kong bansa ang Israel. Mula sa isang Abraham, nagkaanak ng Isaac, yung Jacob, nagkaanak ng 12 tribes, at yung 12 tribes yung nagkaroon ng maraming anak, at sila yung naging marami sa lugar ng Egypt. Pero doon sila ay inalipin. Then, dumating yung panahon na iniiaan sila ng Diyos sa magitan ng paggawa o pagbigay ng 10 salot. At hinawi ang dagat. Napanood niyo ba yan sa 10 Commandments? Hinawi ang dagat. Kaso lang ang nakalulungkot, sa halip na ang Israelita ay maging masunurin, sa halip na ang Israelita ay simpleng sumusunod lang, simple nagpapasakop lang, punong-puno ng pagmamaktol. Sa halip na pasalamatan ng Diyos na sila sa loob ng 430 years na binusabos, inalipin ng Ehipto, ay naging mareklamo. Ano yung mga tagpo ng Israel ay naging mareklamo? Pag walang tubig, pag walang pagkain. Sa pagkakataong yan, mga kapatid, mga kaibigan, mga bata, young people, dahil sa walang pagkain, na sinusubukan lang naman ng Diyos, kaya nga ng Diyos, alisin sila sa pagkaalipin ng 430, yung pagkaramang pagkain na hindi maibigay ng Diyos. Tama ba? Sinusubok lang kasi ng Diyos ang Israelita. Kung talagang masaya sila sa Panginoon, nagpapasalamat talaga sila sa Panginoon, sumasamba talaga sila sa Panginoon, ay buhay ngayon na ibigay. Yung pagkaramang pangailangan ng buhay ang hindi ibigay ng Diyos. Tama ba? Naibigay nga yung hangin, naibigay nga yung daigdig. Pero ang nakakalungkot sa tao, reklamo ng reklamo. Ang tao, ano? Kala may patago sa Diyos. Lagi ng reklamo ng reklamo. Ano? Akala mo naman alam mo, yung mga taong masunuri na hindi pa nagre-reklamo. Yung mga taong talagang ginawa na ang lahat ng pwede nilang gawin para sa Diyos, hindi pa mareklamo. Ito namang iniligtas lang sa Ehipto. Gapanalangin na sila. O Panginoon, maawa ka sa amin, paawa ka sa amin. Ang tagal namin binubusabos, inaalipin ng Ehipto. Oh, matapos iligtas na sa Ehipto nagkulang lang ng pagkain at tubig reklamo na Oh, meron kayong leader, ano pangalan nga niya? Melmark. Isa-isa lang. Delmark. Mark lang. Okay. Si Mark. Parang kayo. Pinangungunahan kayo. No? Ang ganda ng ginagawa sa inyo. Kalahin mo, pati hanggang pag-upo, ginaguide nila kayo. Ang gayata pagbaba ng jeep, ginaguide niya kayo. Ang sama ng lasa, nahalo sa kanya, ginagawa sa pangunguna sa inyo, magre-reklamo pa kayo. Kalami ko lagi sinasaway ako. Lagi na akong pati tayo ako'y pinupuna. Alam mo, ganyan ang Israelites. Matapos silang iligtas sa Egypt, lagi nilang tinanong si Moises, sino kagang Moises ka?
Dahil sa karereklamong yan, nagpadala ang Diyos ng ahas. Yan. Yan ang kwento niyan. That's the story. Na dahil sa pagrereklamo, dahil sa panunungayaw ng Israelites, halimbawa kayo, lumireklamo na kayo, lumireklamo kay Mark. Lagi na ako pinunay, lagi na ako garni. Masakit yun. Ngayon, ang Diyos ay nasasaktan dahil ang Diyos ang naglagay ng Moises para manguna sa kanila. Kaya yung pagrereklamo nila kay Moises, pagrereklamo na rin sa Diyos dahil ang Diyos ang naglagay At talagang tinutungayaw. Ano pa sabi nila? Pambihira. Magaling pa kami, hindi mo nalis sa Egypt. Doon kahit paano may milon. Doon kahit paano may bawang, may sibuyas. Kaysa dito sa disyerto. Alam mo, sa halip na magpasalamat yung tao kung ano-ano pa reklamo, pinadalhan nga sila ng ahas. At ano masabi talata? Ang daming namatay. Kaya magka-reklamo na reklamo sa Diyos. Tayo nga'y binubuhay ng Diyos. Kaya pinagpasalamat tayo buhay pa. Maraming, ako'y naniniwalang marami ngayong isinusugod sa ospital. Tama? Sa bawat panig ng daigdig, kaya sa Pilipinas pa lang, ang daming naugong na ambulansya. Sa Pilipinas pa lang, ay ilang bank nation meron tayo? Nalimutan ko na, 185 yata yan. Sino nakakatanda? Ilang nation tayo? Sa buong mundo. Pare-pare tayo hindi nakatanda. Yun ang sabi ng Bible. So, out of many nations, mga kapatid, mga kaibigan, ang daming dying. And kada 3 seconds, imagine, 1 second, 1 second, in just 1 second, mga kapatid, 3 ang namamatay. 3 ang namamatay, pero 4 naman ang ipinapanganak. Base sa survey. Imagine mga kapatid, in just 1 second, hindi naman natigil ang pintik ng orasan. Paano yung isang araw ay seconds mo? Ikaw na pala yon. Pero salamat, buhay pa tayo. Hindi pa napitik yung second ng pang-atin. Kaya wag tayo magreklamo, baka mapadali yung seconds mo. Amen? Magpasalamat tayo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Nandito tayo. Pero alam niyo ang istorya dyan? Yung Israelites, matapos silang tugunin sa kanilang napakahabang panalangin, imagine 430 na inaalipin ng Egypt. At sila'y dumalangin. Kaya nga sinugo ng Diyos si Moises. Moises, napakinggan ko ang dahing ng aking bayan. Dahil dito'y sinusugo kita. Pariklamo pa rin nga nung una si Moises Pero salamat, tumugon si Moises, panawagan ng Diyos, at binigyan siya ng baston, di ka? Na ito yung nagiging ahas, ito yung nagpaging dugo sa tubig, ito yung naging dahilan para umulan ng granizo, at ito rin ang dahilan para mahawi ang dagat. Pero nakalulungkot, matapos iligtas ang Israel, maktul ng maktul. Kaya iwasan niyo yung pagmamaktol sa Diyos. Nagpapadala ang Diyos ng salot, ng ahas. That's the story. Maliwanag ko ba? Yan ay makikita nyo yan. Hindi sa Numbers 29, kundi Numbers 21. Nagkamali ako dyan. Yang story niyan, sa Numbers 29, 21, makikita nyo yan. Kaya yung binasa natin sa John chapter 3, verse 14 and 15, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, kinote ni Jesus Christ yung pangyayari doon sa ilang. Bakit? Meron din siyang gustong i-convey na message sa panahon natin. Naintindihan niyo ba yun? Kung paano na isang makatotohanang naganap yung tagpo doon nang dahil sa kasalanan ng pagmamaktol, dahil sa kasalanan ng pagrereklamo, ang Diyos ay nagpadala ng mga ahas at sila'y pinagkakain. Walang exact account ng record kung ilan ang namatay. Ang sabi doon ay much Israelites died. Maraming namatay. Ano ba ibig sabihin ng pagrereklamo? Hindi ka kontento sa Diyos. Kayo ba'y masaya sa Diyos? Amen? Kahit ang ating ilong ay pirat ng pagkakayari.
Masaya ba kayo sa Diyos? Kahit ba hindi tayo katangkaran ng pagkakayari, masaya ba kayo sa Diyos? Kahit hindi laging masarap ang pagkain natin pag-almusal, masaya pa rin ba kayo sa Diyos? Totoong re-reklamo ka kung may binibigyan lang ng Diyos, ay kung paano pinababayaran sa iyo ng Diyos. Ano kahit mabayaran sa atin ng Diyos ang bawat hangin? Baka tayo lubog na sa utang sa Diyos. Ano kaya't pinauupahan ng Diyos ang lakad na ang lupa na ating nilalakaran? Baka lubog na tayo sa Diyos. Ano kaya't pinababayaran ng Diyos kahit isang singkong sintabo ang bawat pitik ng iyong puso? Ilang taon ka na? Ganong katagal na pitik ang iyong puso? Napintig ang iyong puso. Kung pinababayaran niyan Diyos kahit isang sentabo, baka lubog ka na, ay yung panghangin, ay yung pang bigas. Lahat na na-enjoy natin sa mundong ito, dapat masaya tayo. Pero nakakalungkot ang tao sa halip na magpasalamat, sumamba, magtiwala, sumunod, ay panay ang maktol, panay ang reklamo. Padalhan ka nga ng ahas. Are you with me? Huwag niyong antayin. Napadalhan tayo ng Diyos ng salot, saka tayo matutong magpasalamat. Amen? Yung iba nga sa inyo, nakakatawa, buhay pa mga magulang. Buhay pa ba mga magulang nyo? Nakakatawa, may mga kapatid kayo. Yung iba nga sa inyo, magaganda pa ang bahay. Iba nga sa inyo, may mga sasakyan pa. Amen. Diba? Ang daming pagpapala na dapat ipagpapasalamat sa Diyos sa halip na magreklamo. Kayo ba'y masaya sa Diyos? Kayo ba'y natutuwa sa Diyos? Huwag kayong maiinggitin. Bakit siya Panginoon? Ang puti-puti, ako yung itim. Huwag kang magreklamo. Bakit? Yung maputi naman, nagre-reklamo din, bet hindi ako maitim. Ano? Ang tao ay wala ng kasuutan. Dapat tayong masaya kung ano yung ibinigay ng Panginoon. Bakit? Bawal ang magreklamo. Inuutas yan ng Panginoon. Bakit? Kasalanan yun. Amen? So, bakit ginamit yan ng Panginoon? Number 2 na tayo. Bakit ginamit yan ng Panginoon? Bakit nung si Kristo, ang tagal ng agwat po niya, kasi Old Testament pa 1,000 years gap. Nung dumating si Kristo, bakit ginamit niya yung tagpong yan? Bakit? Tiyak may similarity sa sitwasyon ngayon. Naintindihan niyo ba yan? Bakit mga batid? Hindi lang naman Israelita ang reklamador sa Diyos. Tama? Kahit Pilipino. Tama. Okay. Ngayon, balik tayo sa John. John, chapter 3, verse 14 and 15. Una, the story of the bronze serpent. Ngayon naman, the symbol of the bronze serpent. The symbol. Ano ba ang inilalarawan ngayon? Noon, literal na ahas talaga. Nagpagawa ang Diyos, ganito ha, dahil sa ang Israelita ay maktol ng maktol, murmur ng murmur, reklamo ng reklamo, pambihira, magaling pa nung kami nasa Egypt Kami may pakwan, may milon, may botogs. Daming reklamo. Samantalang nandun naman sila sa pagkaalipin ng Ehipti, panay naman ang daing. Panginoon, kailan mo ka kami palalayain? Di ka? Nung matugon na nagkaroon lang ng konting problema nalimutan na yung himala ng Diyos. Yan ang problema sa tao Nalilimutan na yung mga himalang ginawa ng Diyos dahil ng kaunting problema. Tama ba? Ngayon, kasi ganito ang ginawa ng Diyos Di ang daming pinapatay. Ang daming pinapatay. Ang daming Israelites dahil lang kasalanan ng pagrereklamo sa Diyos, pagmamaktol sa Diyos, nagpasugo ang Diyos ng ahas. Alam niyo ba, sa pag-aaral, napakatitindi ng ahas na pinadala ng Diyos doon. Dahil sabi ng pag-aaral doon, singa pa lang, shhh! Di ba't yung mga kubra, yung mga, shhh! Nakakabulag na ng mata. Matitindi. Tinignan ko yung search doon, ito yung mababagsik talagang ahas ang pinadala na maraming pinatay. Ngayon, nagmakaawa ang Israelites. Kita mo yan na magmamakaawa ka rin lang pala na may bigigi magmamaktol pa. Tama ba? Please, huwag kayong magmamaktol sa Diyos. Ang tama sa Diyos, Lord, salamat ako'y binuhay mo pa, ako'y sisimba.
Amen? Salamat, Panginoon, ako'y binuhay mo pa, ako'y magsisipag sa aming bahay. Panginoon, salamat ako'y binuhay pa, ako'y mananalangin. Panginoon, salamat ako'y binuhay mo pa, ako'y magbabasa ng Biblia. Hindi, pambihira buhay na naman. Huwag kang magre-reklamo. Salamat nga sa kabila ng ating mga ugaling masasama, binubuhay pa niya tayo. Alam mo sa totoo na, kung papatulan tayo ng Diyos, matalagang na tayong utas. Bakit? Kita ng Diyos ang ating mga ugali. Tama ba? Oo. Pwedeng nakakapagtago ka sa iyong kapatid, nakakapagtago ka sa iyong mama at papa, pero sa paningin ng Diyos, hindi tayo makakapagtago. Kilala niya ang ating ugali. Tayo matigas ang ulo, tayo bastos, tayo lapastangan, tayo reklamador, at kitang-kita din niya yung mga Paul na pinapanood mo sa cellphone nyo. Kita ng Diyos yan. Pwedeng hindi kita na iyong kaklase, hindi kita na iyong mga kapitbahay, pero kita ng Panginoon. Alam mo, kung papatulan tayo ng Diyos, hindi ka na makakareklamo. Bakit? Utas na tayo. Amen? Pero ang ginawa ng Diyos, okay, Moises, natauhan ang bayang Israel dahil ang dami nang namamatay. Sila'y nanalangin, Lord, patawarin niyo po kami sa aming pagmamaktol kay Moises. Sa aming pagmamaktol sa iyo, patawarin niyo kami. Ang ginawa ng Diyos, sige, gumawa ka ng ahas na tanso at ilagay mo sa kahoy. At ang bawat titingin sa tanso na ahas ay mabubuhay at hindi na mamamatay. Yun. Naintindihan niyo ba yan? So kung hindi ang Diyos nagpalagay ng tansong ahas sa kahoy, ubos ang Israel. Are you with me? Bakit? Tatandaan ninyo, ang kasalanan ay hindi libre. Laging may parusa yan. Pwedeng, bakit wala pa sa akin ngayon? Huwag kang mainip, darating yan. At huwag mo na saan ang antayin. Ngayon pa lang, katulad ng Israelite, natauhan, Panginoon, na daming taong namamatay dahil sa aming kasalanan ng pagmamaktol, pagrereklamo sa iyo, sa hindi namin paggalang sa iyo. Panginoon, patawarin niyo kami. Alam niyo kung bakit ibinigay at inuutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng tansong ahas sapagkat dinig ng Diyos na sila'y nagsisisi na. Ano mga kapatid? Kung gusto mong huwag kang makagat ng kamandag ng ahas at mamatay, ipakita mo sa Diyos na nagsisisi ka na. Are you with me? Ngayon, bakit dumating sa New Testament ay ginamit ng Panginoong Diyos yan? Basahin ulit natin. John 3, verse 14 and 15. Bakit ginamit yan ni Kristo? Ibig sabihin mga kapatid, kung ginamit ni Kristo yan, kung noon literal na sila ay pinatingin ng Diyos sa ahas na tanso dahil ng kanilang kasalanan, meron din namang pagsasalarawan ngayon yan na kung ang tao ay hindi titingin, di yan, sila ay mapapahamak dahil ng kanilang kasalanan. Anong kapahamakan natin ngayon? Impyerno. At alam niyo ba mga kapatid, lahat ng tao'y nakagat na ng ahas. Ang tunay na ahas, mga kapatid, ay si Satanas. At ang kanyang kamandag ay kasalanan. At ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid, ang pinadala ng Diyos na ahas ay talagang matindi. Mas matindi pa sa mga ahas ng Afrika. Yan ang sabi diyan. Kaya, fierce serpent. Fiery serpent ang pagkakasabi doon. Fiery serpent. Talagang matinding ahas yan. And mind you, kahit nga ahas pula lang, nakakita na ba kayo ng ahas pula? Ano ba, sa Pilipinas, isa sa makamandag na ahas ay ahas pula. Nung kami nasa tubigan pa, hindi naaabot niya rin na Jared eh. Ano? Kaya sina Echad, nakaabot pa yan. Kami nakakasalubong minsan ng ahas pula. At yun, pagka nilaro ng aso, patay agad ang aso, hindi natagal. At mas malupit yung ulupong. Alam niyo ba yung ulupong? Yung kobra. Nakapatay ako ng kobra dyan sa Ilaya. Magaling lahat ako ay hindi nakagat. Ang punto ko doon, pero walang binatbat ang mga ahas ng Pilipinas sa Afrika. Sa tindi ng kamandag. Ay lalo itong pinadala sa kanila. Kaya
Kaya mga kapatid, sa ahas pula pa lang, mamamatay ka na pag kinagat. Lalo yung kobra ng Afrika, pag kinagat ka, patay ka. Lalo yung pinadala talaga dyan. Patay talaga. Mga kapatid, tayong lahat ay patay dahil ng kasalanan. Nakagat tayo ni Satanas. Sino dito hindi nagkasala? Sino dito yung walang kasalanan? Tayo ba hindi rin nagreklamo? Tayo ba'y masaya sa Diyos? Yung hindi ka masaya sa Diyos, yun na ang diwa ng pagrereklamo. Alam ba, hinainang ka ng iyong nanay ng tuyo na'y nasunog pa. Tapos totong pambirang pagkain yan. Ibig sabihin, hindi ka lang hindi masaya sa pagkain, pati sa nanay mo na naghanda ng pagkain. Tama ba? Ang pagrereklamo sa ibinigay sa iyo ay pagrereklamo mo na sa nagbigay. Tama ba? Maraming taong reklamador pagdating sa Diyos. At ako iniwala, mga kapatid, ang idea ng reklamador, hindi masaya sa Diyos. Tama? Kayo ba'y masaya sa Diyos? Nako, ang tao ay masaya pag pera, pero pag simbahan, layo naman. Ganyan ang tao. Pag usaping Diyos, ang daming bulong-bulong. Pero wag ka, pag usaping chicks, yang galang. Pagdating sa kasalanan, yan galang. Pero pagdating sa kabanalan, anong hirap naman yan? Tama, ang tao hindi talaga tuwa sa Diyos. Kaya ang Diyos nagbangon uli ng halimbawa kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Ay ganyan din, kinakailangang itaas ang anak ng tao. So, si Kristo ang ahas na tanso na pumatay sa maraming Israelites. Pagdating sa panahong ito, marami din namang kinagat ng ahas sa pagkakasala. At ang malupit niyan, mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan sa pagkakasala ay hindi lang kamatayang pisikal. At ang sabi doon sa ilang, doon sa ating binasa, hindi ibinigay yung account, mga kapatid, ng bilang na namatay. Pero mga kapatid, ito ang ating tatandaan. Ang kamatayang dulot ng kasalanan na ating nagawa. Tingnan natin ang Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, hindi lang ho ang kasalanan ay pagrereklamo, pati ang karuwagan. Ano ba yung duwag, Pastor? Hindi ito yung duwag sa multo. Ibig sabihin, ang mga taong duwag ay yung duwag makinig ng salita ng Diyos. Tanyo, ang tao, ang lakas-lakas ng loob pagkakasalanan. Pero pag salita ng Diyos, naku, ayoko dyan, ba ako'y lumiyab? Maraming taong pagdating sa Diyos, duwag. Nakita pa lang ang Bible, takbo na Pero nung makita ang serbesa, lalaway-laway. Ganyan ang tao. Pag nakakita ng pastor, pag nakakita ng mga ngaral, alumpihit. Hindi alam kung saan dadaan, makatakbo lang. Pero pag nakita ay baraha, pag nakita ay dota, pag nakita ay scatter, talagang yan ay lalaway-laway. Kahit walang pera, mangungutang yan. Ba't baga pag ang tao sa kasalanan ay hibang? Are you listening? Ang tao pag sa kasalanan ay hibang. Pero pagdating sa Diyos, duwag. Tingnan niyo hindi lang pagrereklamo sa Diyos ang kasalanan, maging karuwagan. Ano pa? At sa mga hindi mananampalataya. Ano ibig sabihin ng hindi mananampalataya? Ganito Kapag ang tao ay inalok ng isang magaling mag-sell stock, halimbawa ang kanyang paninda ay cellphone, ito ay kay slightly used. Latest, pero slightly used. Dahil sa galing ng cell talk, nakalagta ka ng bili. Halimbawa, ang latest na yan ay 80,000. Binili mo ng 70,000. Ang lupit.
10,000 lang nabawas, pero 1 buwan mo lang gamit, gabo ka na. Are you with me? Sira na. Parang ako, rilo. Bumili ng rilo. Ang ganda. Sabi ko, pinakamaganda rilo ko sa aking magkakapatid. Pero 1 linggo pa lang, tumigil yung oras, nagagabo ko nung hinuila ko yung itatama kong oras, nabunot. Ibig sabihin, nading ko eh. Pero nabili. Bakit? Sa galing ng sales talk. Bet ang tao, ang bilis maniwala pag tao na ang nagsasalita. Pero ang problema, pagdating sa Diyos, hindi mananampalataya. Yan ang problema. Are you with me? Pagdating sa tao, niluluko ka, madali kang maniwala. Pero ang Diyos hindi naman nagluluko, ang hirap mong maniwala. Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Kayo ba'y nakaranas ng maluko? Dahil magaling magpaliwanag? Sana hindi pa. Pero alam niyo ba, sa Satanas niluluko ka? Huwag kang sisimba, mas masarap ang hindi nasimba. Huwag kang magbabasa ng Bible, mas masarap ang hindi nagbabasa ng Bible. Naluko ka ng ahas. Ba't ka ang tao ang daling maniwala sa bulong ni Satanas? Parang si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng ahas, sinabi ba talaga ng Diyos na kapag kayo kumain ng bunga, mamamatay kayo? Hindi. So, ang linaw-linaw ng bili ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos sa pagkakilala ng mabuti at masama. Ang linaw na instruction, parang si Bert, may instruction yata sa inyo, di ba? Siyempre, ganyan ang leader. Mark pala. Si Mark. Kapag leader, nagbibigay talaga ng instruction yan. Kaso lang, ang sakit kay Mark, kapag kapitbahay pa mas pinapaniwalaan kaysa sa kanya. Siyang leader, ba't hindi sila niyo sundin? Tama ba? Ganyan din. Ang Diyos ang nagsasabi ng totoo. Bakit mas pinaniwalaan pa ni Adan at Eva ang ahas? Tama ba? Ang problema nito, ang Diyos ang nagsabi, huwag kang kakain. Pero sabi ng ahas, nagsisinungaling ang Diyos. Dahil alam ng Diyos, pag kumain ka na yan, magiging tulad ka ng Diyos, nakakilala ng buti at masama. Alam niyo ba, yung kasinungalingan na Satanas, mas pinaniwalaan ng tao. Pero ang Diyos ang nagsasabi ng totoo, hindi maniwala. Kaya sabi ni Jan, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, kayo ba madaling maniwala sa Diyos? Yan po ang problema eh. Kayo ba'y naniniwala na ang pagsimba linggo-linggo ay utos ng Diyos? Kayo ba'y naniniwala tayo nang sinabi ng Diyos tayo makasalanan, ay totoong tayo makasalanan? Kayo ba'y nananampalataya Diyos na tayo bilang makasalanan tayo paparusahan? Kayo ba'y nananampalatayang hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili? Kaya kinakailangan, sabi ng Kristo, kung paano sa panahon ni Moises itinaas ang tansong ahas, ang sino man titingin sa kanya ay maliligtas, ganyan din kinakailangan si Kristo itaas sa krus ng Kalbaryo. Para yung lahat ng makasalanan na titingin sa kanya ay huwag mapahamak. Naintindihan niyo ba yan? Kung paano sa panahon ni Moises, lahat ng makasalanang Israelites na sinalot na ng Diyos ng kamatayan dahil ng ahas, inutusan niya si Moises, maglagay ka ng ahas na tanso, ilagay mo sa kahoy. Ang sino mang titingin dyan, mabubuhay. Kung hindi naglagay ang Diyos ng ahas na titingnan ng Israelites, ubos ang Israelites. Pero, sa kahalintulad, kaya simbolo lang yon. Ang tunay na ilalagay sa puno ng kahoy ay si Kristo na. Bakit? At ang saklaw nito, hindi Israel lang. Bakit? Hindi Israel lang ang nagkasala. Maliwanag ko ba? Kayo bang nakaupo dito, aminadong tayo yung makasalanan? Tayo ba'y duwag din? Yes, duwag. Salamat na lang, may Mark kayong leader. Sumunod kayo sa kanya. Atin tayo daw, kahit malayo. Diga? At least, may mapapainggan kayong mensahe talaga ng Diyos. Amen? Ngayon, ano isa sa kasalanan? Duwag. At ano pa? Mga hindi mananampalataya. Please, mga kapatid, kasalanan na hindi pananampalataya. Bakit? Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. At sa mga kasuklam-suklam. Ano ba yung mga kasuklam-suklam? Marami. Lahat naman ng kasalanan kasuklam-suklam. Ano pa yan? Mga mamamatay tao. Mga mapakiapid. At mga manggagaway. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan.
At sa lahat mga sinungaling, taas nga kamay dito ng hindi nakapagsinungaling. Pag itinaas mo, dumubli na pagiging sinungaling mo. Lahat nakapagsinungaling. Akala mo sinasabi mo, pogi ka, hindi naman. Di ka? Isang kasinungalingan na yun. Di ka? Ang lakas lang ng iyong bilib sa sarili, pero hindi naman. Ano pa? Sabi? Sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay saan? Saan? Dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, kung paano sa panahon ni Moises, sila ay napahamak dahil ng kanilang kasalanan, pinatay sila ng ahas, ay ito mas malupit. Mamamatay na tayo, pero pag namatay, pa-impyerno pa. Gano'ng katagal ang impyerno? Itaas lang natin. Revelation chapter 20, verse 10. Tingnan niyo po. 20 verse 10. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulig sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At ano? At sila'y pahihirapan, araw at gabi. Bakit? Magpakailanman. Gano'ng katagal yon? Mga kapatid, mapalad ka, napakinggan mo ito. Dahil wag mong antaying mamatay ka na hindi ka nanampalataya kay Kristo. Dahil may impyernong ang tagal ng parusa ay kailanman. Naintindihan niyo ba yan? May time pa ako. Noong panahon ng Egypt, nakalabas na sila, magkakaroon ng salot, na naginip ang haring Parao na may umaahon na mabibintog na baka. Mapuputing baka, matatabang baka. Tapos, ay pagkatapos na yun, siya tumulog uli, nagising at tumulog uli, nakakita naman siya ng panaginip na another na 7 baka, nakapapayat, kapapangit, nagimbal, nabagabag si Pero. Anong ibig sabihin itong napanaginipan kong ito? Ipinaliwanag yun ni Joseph. Ganito Pero ang iyong napanaginipan. Darating ang 7 taong kaginhawahan. Yan ang sabi. Talagang sasagana ang lupay ng Ehipto. At sa panahon ng kasaganaan, hari, kung maaaring maipon nyo yan. Dahil yung 7 baka na inyo napanaginipan naman ay kabaliktaran ng magaganap, matinding pagkagutom. At ang paliwanag ay garne, na yung 7 baka na 7 taong kasaganaan ay hindi mo na maaalaala pa yung ligaya mo at sarap doon kapag bumangon na yung 7 taong kahirapan. Kayo ba'y masaya ngayon? Gusto nyo ba laging masaya? Pero mga kapatid, malilimutan mo ng lahat ng natikman mong saya pag nasa impyerno ka na. Yan nga lang 7 taong kasaganaan. Bundat sila, mayaman sila. Sikat na sikat ang Egypt nung panahon yan. Pero nung dumating na yung 7 taong pagkihirap, nalimutan na agad nila yung sarap ng 7 taong kasaganaan. 7 taon lang yung kahirapan. Nalimutan na nila yung 7 taong kasaganaan. Mga kapatid, ang impyerno ay pahihirapan ka araw at gabi magpakailanman. Yung na-enjoy niyong buhay na saglit lang, wala na kayong maaalaala dyan. Ang malupit pa natin, hindi natin alam kung ganong kahaba ang buhay natin. Tama ba? Sino sa inyong tiyak ninyong kay makakaabot pa ng... Sino dito ang 12 years old? Yan. Tiyak mo ba ito, aabot pa ng 13 years old? How I wish. Pero who can tell? Itinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos ay paghuhukom. So, yung 12 years old, hindi natin alam yung mga hahalili. Pero ang tiyak natin, darating tayo sa tagpo ng kamatayan. Gaano na ang 12 years old, nag-enjoy tayo sa mundong itong makasalanan. Pero kumpara sa walang hanggang paghihirap sa impyerno. Kaya kung paanong itinaas ni Moises ang tanso upang tansong ahas, upang sino man sa kanya sumpalataya ay mabuhay, si Kristo naman ay itinaas sa krus ng Kalbaryo.
Are you with me? Siya ay nagdala ng ating mga kasalanan. Yung kagat ng ahas, siya yung nagpakagat para ikaw ay mabuhay at huwag ka nang dalhin sa impyerno. Ngayon, mga kapatid, kung napakinggan mo na si Kristo, ang tunay na sinisimboluhan ng ahas na tanso na itinaas sa ilang, marami hong namatay sa Israelites. Bakit? Hindi tumingin sa ahas. Pupunta ka ng impyerno. Bakit? Lahat tayo'y nakagat ng ahas. Bakit? Lahat tayo'y natukso na ni Satanas. Hindi yung tayong tipong pagkakasalahin pa, tayo'y nagkasala na. Tama? Hindi yung tipong tayo, kumbaga sa banggulata, ay titirahin pa para tumumba. Tumba na tayo. Are you with me? Lahat sa atin makasalanan. Walang matuwid. Wala, kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi na tayo tipong itutumba pa, tumba na tayo. Hindi tayo tipong pagkakasalahin pa, makasalanan na tayo. Hindi tayo yung tipong tutuksuhin pa, natukso na tayo. Nakagat na tayo ng ahas. Kaya nagpabangon uli ang Diyos ng isang tao na hindi na ahas mismo. Yung bugtong na anak ng Diyos, ang ilagay doon sa krus ng Kalbaryo para kung tayo titingin, hindi tayo mamamatay, kundi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi sa impyerno, kundi buhay na walang hanggan. Pero maraming tao, kaya mga kapatid, ang dami nang namatay sa Israelites. Matitigas ang ulo eh. Nung hindi pa ginagawa ang ahas, pinatay na sila. Pero nagbango na ang Diyos ng ahas na tanso, marami pa rin mga sutil. Pero nung madami na ang namatay, natauhan na yung iba, aba, ay mauubos tayo pag hindi tayo titingin sa tansong ahas. Kailan lang tumigil ang salot? Nung tumingin na sa ahas. Mga batid, maraming pa impyerno. Titigil lang ang mga taong papunta impyerno, tumingin ka sa sinisimboluhan ng ahas. Si Kristo yan. Klaro ho ba? Huwag ka sanang mapabilang sa maraming taong papunta ng impyerno dahil ayaw tumingin sa tanso, ahas. Amen? Klaro ba? Bakit kinote ni Kristo yan? Bakit sinitas ni Kristo yan? Kasi si Kristo ay sinisimboluhan ng pangyayaring yon. Siya ang tunay na kaganapan. At mga kapatid, may impyerno. Gano'ng katagal ang impyerno? Sila'y pahihirapan araw at gabi. Gusto nyo ba doon? Gusto nyo bang kayo pa impyerno? Pero, Pastor, ayoko. Pero wala eh. Sa umayaw ka. Hindi naman ang pag-ayaw mo magsasalba sa iyo. Ang kailangan mo, tumingin sa ahas. Para yung kamandag, huwag ka nang mamatay. Amen? Ayaw mo sa impyerno, ayaw mo rin naman tumingin kay Kristo. Paano yun? Tama ba? O halimbawa, si Brother Mark, inyong leader, may nagustuhan. May girlfriend ka na ba? O, malay mo, dito ka halimbawa, si Mark, makinig kayo. Halimbawa, si Mark, nagtrabaho, nagsipag, ay pogi pa. Nagkaroon ng property. Nakakita ng nagustuhan. Sabi niya sa kanya nagustuhan, alam mo, ako'y nagsipag, ako'y may malaking bahay. Nagdapa nga ang sasakyan, puro mga luxurious car. 20. Ako'y may property na 20 hectares. Ang aking bahay, ako'y lula. Bakit? 80 stories. Ang daming yaman. At ang sabi niya sa kanya, nililigawan, lahat ng ito ibibigay ko sa iyo. Wow. Amen? Pero ang sabi ng babae, gusto ko ang yaman mo. Gusto ko ang sasakyan mo. Pero ikaw, hindi kita gusto. Ngayon, ang tanong, may bibigay ba ni Mark yung kanyang pangako ay ayaw mo sa akin? Bet ka naman niya dadalhin sa langit.
Gusto mo sa langit, pero ayaw mo kay Kristo na itinaas sa krus ng Kalbaryo. Yan ang problema. Gusto mo sa langit, pero ayaw mo sa tagapagligtas. Tama ba? Oo. Kaya maraming taong patuloy ang bulusok sa impyerno. Bakit? Kahit ang tagapagligtas nariyan ay parang nung maligaw yung lalaki, gustong-gusto yung iniaalok, pero yung nag-aalok ay ayaw. Naintindihan nyo ba yan? Ay gusto mo doon sa mga pangako, ay paano doon sa nangangako? Yan ang problema. Gusto ninyo sa langit, pero kay Kristo ayaw nyo. Sino gang ayaw kay Kristo? Sa totoo na, maraming ayaw. Alokin mo ang tao ng Bible study, pagsimba, idais mo yung beer, mas beer ang susunggaban. Mas kalayawan sa pagkakasala ang hilig ng tao. Pero mapanggan mo ito, tatandaan niyo ha, maraming namatay na Israelita. At sana ubos sila kung hindi sila talagang tumingin sa tansong ahas. Maraming pa-impyerno. At marami pang pa-impyerno. Bakit? Makasalanan eh. Mababawasan ang pupuntang impyerno pag tumingin ka na kay Kristo. Klaro ba? Maliwanag ba? Gusto niyo bang mapabilang kayo doon sa mga pupunta sa impyerno? Ba, ay mahirap yon. Yun nga lang sumakit ang ngipin mo. Ang hirap, maghapon, angal ka, maghapon lang yon. Ay di lalo na kaya yan, walang katapusan. Sa impyerno. Sige, sulong. Sulong. Tatandaan ninyo, lahat ng ini-enjoy nyo ngayon, napasok-pasok pa lang sa impyerno, limot mo na ang lahat ng saya na na-enjoy mo sa lupa. Kaya huwag ka matigas ang ulo. Magsisi ka na. Amen? Manampalataya ka kay Kristo. Hindi tayo nagbibiro. Ang Diyos ba nagbibiro? Tingnan niyo po ang Titus 1 verse 2. Titus 1 verse 2. Kung ang Diyos ba yung nagbibiro? Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling. Ang Diyos ba yung nagsisinungaling? Pag sinabi na yung may impyerno, may impyerno. At kung sinabi niyang ikipapunta ng impyerno dahil ng iyong kasalanan, talagang pupunta ka doon. Pero salamat sa panahon ni Moises, nagtaas siya ng tansong ahas para yung mga makasalanang reklamador, pag tumingin sa ahas, hindi na mamamatay. Pero salamat, si Kristo pala ang tunay nakakatawanin, sinisimbubuluhan ng ahas, upang ang sinumang sa kanya isasampalataya, hindi na pupunta sa impyernong walang hanggan. Mga kapatid, ang itinaas sa krus ng Kalbaryo ay hindi baptis. Tama ba? Sino ba napako sa krus? Baptis ba o si Kristo? Hindi rin Catholic. Tama ba? Hindi rin Mormon. Hindi rin born again. Hindi din Seventh-day Adventist. Hindi rin Iglesia ni Cristo. Hindi rin dating daan. Ang ipinako sa krus na sinisimbolohan ng tansong ahas sa panahon ni Moises ay si Kristo. Kaya huwag kang magbida sa relihiyon mo dahil hindi naman yan ang napako sa krus. Ang magliligtas sa atin para tayo mapatawad at huwag magdusa ng walang hanggan ay yung napako sa krus. Kaya huwag kang titingin sa relihiyon. Are you with me? Hindi baptis ang tagapagligtas. Niyakag namin kayo dito, hindi para iligtas kayo ng baptis. Niyakag namin kayo para mapakinggan ninyo yung aral ng baptis na si Kristo ang tagapagligtas. Bakit? Si Kristo ang napako sa krus. Therefore, kung si Kristo, hindi rin niya si Mary. Amen? Si Kristo ba at si Mary isa? No. Si Kristo napako, hindi si Mary. Kung hindi si Mary yan, hindi rin si Eloy yan. Hindi rin yan pinuno ng mga reliyon. Si Kristo ang napako sa krus. Kumbaga sa tatlong ahas, kung sa panahon ni Moises, ang pinagawa ni Moises ay tansong ahas, hindi tansong agila. Amen? Hindi tansong monkey. Hindi tansong baul. Ang pinagawa ng Diyos kay Moises ay tansong ahas. Ang ibinigay ng Ama para tayo maligtas at mapako sa cross ay ang anak. Therefore, kanino katitingin? Kay Kristo lang. Para maiwasan mo ang parusang walang hanggan.
Sana mapabawas tayo sa mga taong doon na ang destinasyon. Bakit? Nakagat na ng ahas. Kaya ba nakagat na ng ahas? Hindi ko sinasabi yung practical ha, yung literal. Ano ibig ko sabihin? Di ba si Satanas ay ahas? Napagkasala niya sa Adan at si Eva. Ibig sabihin, lahat sa atin, napabagsak na ni Satanas sa kasalanan. Hindi ho tayo tipong itutumba pa. Tumba na tayo lahat. Tama? Hindi tayo tipong pababagsakin pa. Bagsak na tayo lahat. Ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Huwag mong tingnan na yung kadaes na siya ay makasalanan. Tingnan mo rin ang sarili mo. Bakit? Hindi lang naman siya nagsisinungaling, pati ikaw. Tama? At yung sasabihin natin tayo walang kasalanan, niluluko natin ating sarili. Sa maliwanag ba? Sa Galatians chapter 6 verse 7. Galatians chapter 6 7. Naalala ko lang. Ano sabi doon? Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay di napabibiro. Tama? Pag sinabi ng Diyos ikay makasalanan, makasalanan ka talaga. Pag sinabi ng Diyos, pag hindi ka tumingin kay Kristo sa krus ng Kalbaryo na sinisimbolohan ng tansong ahas na nabitin sa kahoy, mamamatay ka. Paimpyerno ka talaga. Gano'ng katagal yon? Magpakailanman. Bakit? Ang Diyos ay hindi napabibiro. Amen. Ang Diyos ay seryoso sa kanyang sinasabi. Ano pa? Sapagkat ang lahat na ihiyasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Okay. Kayo ba'y nakaranas magtanim? Hindi pa. Sa school nyo, hindi kayo pinagtanim? Pinapagtanim din ba kayo ng talong? Nakapagtanim na ba kayo ng talong? Ng kamates? Ng okra? Pambira naman ngayon. Tatamad naman ninyo. Okay. Hindi pa kayo nakapagtanim? Sino dito yung nakapagtanim na? Si Romel. Sino pa? Anong itinanim mo, brother? Kevin, anong inaitanim mo? Mais. Okay. Si Kevin nagtanim ng mais. Ano yun? Pag nag-ahani ka, niyog? Ako'y nagtataka. Ako'y nagtanim ng mais. Nang bumungay niyog. Walang ganon, di ba? Ngayon, nagtanim ka ng kasalanan. Tapos aani ka ng langit. Imposible yun. Kung ano ay tinanim mo, yun lang ang aanihin mo. Amen? Kasi kung ako'y magtatanim ng mais, alam nga naman ako'y umani ng kalamyas. Lalo naman imposible ako'y umani ng mansanas. Kung ano ang tinanim ko, kung mais yan, mais ang bunga niyan. Kung niyog ang tinanim ko, niyog ang bunga niyan. Ngayon, nagtanim ka ng buhay na alaman mong makasalanan ka, pero hindi ka nagsisi, huwag kang aasang aani ka ng langit. Dahil kung ano itinanim mo, yun lang ang aanihin mo. Kaya ang Diyos hindi na pabibiro. Ang lahat na ihasik ng tao, siya naman ang aanihin. Ngayon, tinatamnan na kayo ng salita ng Diyos. Hindi ka aani ng langit kung ikikipit balikat mo lang yan. Bakit? Bakit? Ang Diyos ay hindi napabibiro. Ang Diyos ay hindi joke. Sigurado yan. Amen? Tama ba? Pag binuksan mo ang tubig ng faucet mo, ano lalabas? Yes. Alam naman lumabas ay kanin. So kung ano yung inaasahan mo, yun ang mangyayari. Dahil yan ay faucet ng tubig, ang lalabas yan ay tubig. Mga batid, anong aasahan mo sa mga taong hindi magsisisi? Hindi langit. May impyerno. Kaya, napakapalad na pagkakataong ito na tayo nakapakinig. If I were you, looking unto Jesus. Siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sa panahon ng Israelites, titingin sila sa tansong ahas para sila'y mabuhay. Sa panahon natin ito, para wag kang dalhin sa impyerno, si Kristo naman ang itinaas sa krus ng Kalbaryo. Are you with me? Para hindi ka pumunta ng impyerno. Gusto niyo ba ng langit? Amen? Anong gagawin mo? Tumingin ka kay Kristo. Ano ibig sabihin? Pag sinabi ni Kristo magsisi ka, aminin mong makasalanan ka. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan,
ay tapat at banal siya na tayo lilinisin at patatawarin sa lahat ng ating kalikuan. At ang sumasampalataya ay binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa kabila ng si Kristo ay nabayubay na sa krus, at siya'y nagnanawagan sa bawat isa na magsisi ng kasalanan at manampalataya na siya ang itinaas ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para tayo mapatawad at mabigyan ng kaligtasan, ay ayaw mo pa rin, ang Diyos ay di napabibiro. Ano mang itanim ng tao, siya na yung aanihin. Gusto nyo bang pag tayo ay namatay ay palangit? Anong itatanim mo ngayon? Pagsisisi. Oh, tama yung kabutihan. Ano ba yung kabutihan? Ang kabutihan ay magsisi ng kasalanan. Naintindihan nyo ba yan? Sige, may time pa naman ako. Kaya ba nakakita ng kitongin? May ketong? Kahit sa pelikula? Alam niyo ba ibig sabihin ng may ketong? Naaagnas ang balat. Ang kamay. Kaya sila nagtatalukbong. Sa Israelites, kapag may ketong, hindi ka pwedeng maglalabas-labas kasi nakakahawa yan. At kung ikaw ay talaga hindi maiwasang lalabas, pag ikinaglalakad sa lansangan, nasigaw ka, ano sasabihin mo? May ketong ako! May ketong ako! May ketong ako! Bakit? Para walang dumais. Sa English, I'm unclean! I'm unclean! Ngayon, nakapanood ako ng pelikula yon. Si Pedro yata, ang panday. May dinalaw silang ketongin. Ano? Ketongin. Nakatalukbong yung kalahati ng muka dahil yung agnas na yung kabila. Agnas na. Pati yung kamay. Kaya merong ewan ko kung yung nga yung basta yun ang napanood ko. Yung dumalaw sa kanya ay binigyan ng tinapay ng may ketong. Nung damputin ng babae, yung tinapay, natuluan ng nana. Ano? Ngayon, kakainin pa kaya ng bisita niya yung tinapay na natuluan ng naaagnas na kamay? Kakainin pa kaya yon? Kung ikaw ang alokin, kakainin mo ba yon? Bakit? Natuluan eh. Ang tanong, mabuti ba yung kanyang ginagawang mag-alok? Tama ba? Mabuti, di ba? Pero kakainin mo ba? So, yun ang problema. Kahit tayo gumawa na mabuti, apektado na ng ketong ng ating kasalanan. Ang kailangan natin, maalis mismo yung ketong. Ang kailangan natin mismo, malinis tayo. At titingin tayo kay Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung lunas. Liban na lang sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ibig sabihin, kung walang Kristo na itinaas doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuwis ang kanyang buhay, lahat ng ating ketong ay walang lunas. At kung hindi ka malunasan, utoy, yung nagsabi sa akin, gagawa ng mabuti. Masama ba ang ginagawa ng kitong yung nag-alok ng tinapay? Hindi. Pero ang tanong, kaya mo bang kainin? Kahit ba lagi nagsisimba, kahit ba ang bait-bait mo, hanggat hindi ka nagsisisi, apektado yung magaganda mong ginagawa ng iyong kasalanan. Klaro ba? Tama ba? Mga kapatid, wala siyang pwedeng tanggapin sa iyo hanggat ketongin ka. Mga kapatid, wala siyang pwedeng tanggapin sa iyo hanggat makasalanan ka. Kaya nga itinaas na si Kristo para mapatawad ka. Ngayon, itinaas na si Kristo, ayaw mo pa rin? Ang Diyos hindi na pabibiro. Anong mang ihasik ng tao, siya niyang aanihin. Matigas ka kay Kristo ngayon? Ano gusto mo langit? Sorry. Si Kevin, nagtanim ng mais? Oo. Alam nga namang niyog ang iyong anihin. Alam nga namang bayabas ang iyong anihin. Nakinig ka na salita ng Diyos, binaliwala mo, kinipit-balikat mo naman. Alam nga na may kipalangit, dadalhin. Ibinigay na sa iyo ang lunas, ayaw mo pa rin, sorry na lang. Amen? Si Kristo ay hindi optional. Si Kristo hindi optional. Ano ibig sabihin ng optional? Nasa iyo kung maniwala ka o hindi. No. Si Kristo ay must. Siya lang talaga ang lunas.
Walang choice. Si Kristo lang. Kasi sabi ni Jesus, ako ang daan at ang buhay. Hindi sinabi ni Jesus, ako ang isa sa mga daan. Ang sabi ni Jesus, ako lang ang daan. Ngayon, kung ayaw mo kay Kristo, ginusto mo na ang impyerno. Are you with me? Tatandaan niyo ito, ha? Ang ayaw mo kay Kristo, ginusto mo ang impyerno. Balik tayo. Dito na ako magtatapos. Hindi ko na kailangan kunin ang lahat ng puntos. Si Mark nanligaw. Inialok niya ang kanyang yaman, kanyang bahay, ang kanyang property, lahat. Kaso lang yung nililigawan niya. Ang gusto yung iniaalok. Ayaw siya. May bibigay kaya yung iniaalok ni Mark na ang condition naman ay ibibigay niya, mahalin mo lang ako. Hindi kanya yun. Kasi ang gusto mo, yung iniaalok. Pero yung nag-aalok ay ayaw mo. Si Kristo yung nag-aalok ng kapatawaran, ng buhay na walang hanggan, ng pag-asa ng langit. Gusto mo ang langit, yung problema. Yung Kristo nag-aalok ay ayaw mo. Kaya ang gusto sana ng Panginoong Sus, pareho mong gustuhin yung nag-aalok at iniaalok. Klaro ba? Kaya ba nag-almusal? Yun lang ang problema, ano? Mamaya, magtatanghalian tayo. Ganito ibig sabihin. Ba't ko nilagay dyan? Mga kapatid, ang inyong kinain kanina ay mananatiling nakahayin lang kung hindi mo ito kinain. Tama ba yan? Ang inihain sa inyo kaninang hapag kainan ay mananatiling nakahayin lang. Baka nga pag uwi nyo, andun pa rin eh. Bakit? Inihayin, pero hindi mo kinain. Walang talab yung inihayin na hindi mo kinain. Kahit si Kristo ay nangangako ng tagapagligtas, pagpapatawad palangit, hindi siya tatalab sa iyo, kundi mo siya kakainin. Sampalatayanan mo siya. Amen? Magsisi ka ng iyong kasalanan. Utoy, ano pangalan mo? Pangalan mo? Batsi. Baksi. Baste. Baste. Huwag mo lalagyan ng di, ha? Huwag mo lalagyan ng baste. Basted. Okay. Baste. Baste. Ilan taon ka na ngayon? 15. Pakitayo ka nga, Utoy. Pakitayo ka nga. O, tangkad, di ba? Matangkad, ha? Di ka? O, sige, tayo na, Utoy. Ay, Utoy, ikaw ay 15 years old at lumaki ka ng ganyan. Ikaw kaya lumaki na hindi ka naman kumakain? So, ibig sabihin, lumaki ka at nakaabot ng 15 years old dahil kumain ka. Tinalbang ka na yung pagkain. Okay, upo na. Hindi ka tatalban ni Kristo kung siya'y nananatiling nakahayin lang sa'yo. Are you with me? Huwag mo sanang ugaliing si Jesus ay nakahayin lang sa iyo. Tanggapin mo siya. Sampalatayanan mo siya. Kaya ka nga nakalaki ng ganyan eh. Maraming hayin na hindi lang nakahayin. Talagang nilamon mo pa. Hinabhab mo pa. Kaya malaki ka na ngayon, pinatulan mo yung inihayin. Mga kapatid, inihahayin ni Kristo ang kaligtasan, kapatawaran. Pero sana, sampalatayanan mo. Amen? Ah. Kaya ba natuwa, si Baste, malaki na. Paano kaya kung hindi siya kumain? Patay na yan. Alam mo, mga kapatid, marami sa atin, marami na sa impyerno na. Alam lang na si Kristo tagapagligtas, pero ayaw maging tagapagligtas. Mas naniwala pa kay Mary, mas naniwala pa sa reliyon. Kung anong itinanim mo, yun lang ang aanihin mo. Naintindihan mo ba? Mga taga-Balete. Kami masaya. Palakpakan natin mga taga-Balete. Amen? Kaya ako, sinatsaga ko, dinadahan-dahan ko, gusto kong masulit ang inyong pagpunta dito. Na kayo'y nakapakinig ng hindi malabong mensahe. Nasa inyo na lang kung tatanggihan nyo. Pero kung tatanggihan nyo, para kang tumanggi, hindi lang sa manok, sa walang hanggang buhay.
Ano sabi ng Bible? Dito ako magtatapos. Anong papakinabangin ng tao na makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa? Ibig sabihin mga kapatid, yung palang buong sanlibutan ay walang pakinabang kahit iyo na. Kung ikaw pag namatay ay hindi mo tiyak na palangit. Klaro ba? Ang tao nga, tuwang-tuwa magkaroon lang ng 1,000 square meter. Magkaroon lang ng 10 hectares o kaya 100 hectares. Tuwang-tuwa ang tao. Pero sabi ng Bible, iyo na ang lahat ng hectares, iyo na ang mundo. Saksak mo sa baga mo, iyo na lahat. Pero kung ikaw ay namatay, hindi mo tiyak na palangit, walang kwenta na iyo na lahat yan. Bakit? May impyerno eh. Are you with me? May impyerno. Bakit? Ang Diyos ay hindi napabibiro. Pag sinabi niya, meron. Amen? Klaro ho ba? Klarong-klaro ho ba? Ngayon, kung inihain sa iyo, tatala ba yan kung hindi mo kakainin? Anong gagawin mo ngayon? Manalangin ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Lahat po tayo yumuko at pumikit. Hindi kita pasusunod din sa akin. Ikaw mismo yung humingi ng tawad habang kinakaupo at nakapikit. Humingi ka. Wala kang kakausapin kundi si Jesus. Humingi ka ng tawad. Kumbaga, si Kristo yung inihahain ngayon, tumutugon ka, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. At manampalataya ka na si Kristo pag nagpatawad ay minsan at magpakailanman. Nagtatanim ka ng maganda ngayon kung magsisisi ka, magpapahayag na iyong mga kasalanan at mananampalataya kay Jesus. Aani ka dahil ng maganda ayon sa iyong tinanim dahil si Kristo ay hindi napabibiro. Pero kung ikaw sa kabila ng maliwanag na pagpaliwanag ay dinedma mo lang, binaliwala mo lang, hindi ka lang nawala ng isang salop. Nawalan ka ng tunay na meaning ng buhay. Ikaw ay nilikha para maging masaya sa Diyos, para makasama ng Diyos. If I were you, magsisi ka. Hindi kita pasasabayin. Ikaw mismo, kung nakausap, kung kinausap ka ng Diyos, ikaw ay manalangin, ikaw ay humingi ng tawad. Wala kang ibang pananaligan kundi si Jesus. Kung paano sa panahon ni Moises, nagtaas ng tansong ahas at titingan sila doon para hindi sila mamatay, si Kristo ang itinaas sa krus ng Kalbaryo para hindi ka parusahan, sampalatayanan mo siya ng totoo sa puso mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami sa mga salita na naipahayag sa kapakanan ng mga nakinig. Hindi lang dito sa loob, kundi pati sa kanila ng mga nanonood sa online. Pagpalahan niyo po sila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Maliwanag ko ba? Kauliulihan na patalastas lang. Ito, hawakan mo nga ito. Ito Gusto ko din maliwanag sa inyo. Halimbawa kay Kenneth yun.